What's up mga kuliboy, babalik na ako. Siya nga pala, marami akong ibabahagi sa inyo mga kuliboy. Kanina kasi nag-usap ko ni Sir Jonathan and marami akong mga i-share sa inyo. Update about deployment and then update regarding pagpunta ng employer din sa Pilipinas. Okay. Ganda ng panahon, positive 11. Ituloy na yan. Bye bye Cargill, see you tomorrow. What's up mga ka-Wildy-boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe and share mga video ko sa White Sea. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy, Wildy boy. That's my name. Alright. Ito na ako mga ka-Wildy-boy. Park na ako dito. Thank God. Ito na ako mga ka-Wildy-boy. So paano? Tuloy natin yung usapan mamaya. What's up mga ka-Wildy-boy? Update ko lang kayo sa mga napag-usapan namin ni Sir Jonathan kanina. Nagkaroon kasi ako ng opportunity na matanong siya kanina regarding mga concerns ng mga selected applicants from 2023 at marami pa akong ibabagi sa inyo regarding sa iba pa namin mga napag-usapan. So unahin ko na muna yung pinaka-concern ng lahat, bakit wala pang deployment. So ang sabi sa akin ni Sir Jonathan, naghihintay lang rin sila ng go signal. So according to him, may paparating na 8. So from batch 2022 yan ha, mauuna ang batch 2022 bago ang deployment ng batch 2023. So ang follow-up question ko, ilan ba yung batch 2023 na madideploy sa Cargill High River at ilan yung madideploy sa Cargill, Ontario? 150 mga ka-Wildy-boy bound to Cargill High River and bound to Cargill, Ontario 150 rin. At nabanggit rin niya na wala na raw madideploy na batch 2022 sa Cargill, Ontario. So ang natitira na lang ay ang 8 skilled butchers bound to Cargill High River. At ang sabi ni Sir Jonathan, silang lahat ay ma-assign sa kill floor. So yun ay according to Sir Jonathan mga kabayan ha. Ngayon, yung iba pa namin napag-usapan is regarding sa medical. So nilinaw ko sa kanya mga ka-Wildy-boy ha, kailangan pa ba talagang mag-retake ng mga selected applicants na may expert na yung medical? Kailangan daw mga ka-Wildy-boy ha, dahil ito ay bagong policy. Hindi katulad nung time namin na ako ay inabot ng 2 taon sa paghihintay, pero hindi na ako nag-retake ng medical. So kinakailangan yung sundin yan mga kabayan ha, dahil sinisiguro nila na hanggat maaari, nasa malusog pa rin kayong pangatawan. And then natanong ko rin siya regarding sa mga reimbursement or yung mga refund sa mga gastusin. So linawin ko lang ha, yung nabanggit ni Sir Jonathan, ang mga i-refund ay ang medical, ang inyong bayad sa IELTS examination fee, at pamasahe mga kabayan ha. So anong pamasahe ba to? Yung mga galing sa province na nag-eroplano papunta sa Manila, yan ay nung time ng employer's interview. Pero isang beses lang yan mga kabayan ha, yung back and forth ninyo na ticket. Once kayo ay selected applicant, yan ay marirefund mga kabayan ha, according to Sir Jonathan. Regarding naman sa IELTS examination fee refund, isang beses lang nila i-refund yan mga kabayan ha. So, halimbawa lamang, nagbayad kayo ng 13,000, just for example na lang. Kahit na nakatatlong retake kayo, isang refund lang ang mangyayari dyan. So, hindi nila i-refund yung
mga ni-retake ninyo ng mga IELTS examination fee. So, isa lang mga kabayan, I hope naging malinaw tayo doon. So, yun. So, medical ninyo, mare-refund. And then, yung inyong IELTS examination fee. Pati yung mga galing sa probinsya na nag-eroplano, yung back and forth ticket ninyo, tago nyo yan dahil i-refund yan ng employer. May nabanggit din pala mga kawildiboy si Sir Jonathan regarding sa employer's interview na paparating by 2025. So, sabi niya sa akin, hopefully matuloy. And ang sabi niya, pinag-iisipan nila na baka ito ay ganapin from outside Manila. So, outside Manila mga kawildiboy ha. At ang napipisil nilang venue, pero hindi pa to final ha, ay ang Davao mga kabayan ha. So, para sa mga Davaoenos or sa mga kalapit na mga lugar dyan sa Davao, advantage yan para sa inyo. Diyan gaganapin ang employer's interview. So, yun mga kuliboy, na-i-update ko lang kayo pero hindi pa yan final. So, pinag-isipan nila na piliin ng Davao para ganapin ang employer's interview ng Cargill mga kuliboy. So, yun, sa mga naiinip, sa mga natatagalan, kinakailangan nyo lang maging matyaga, maging mahinahon. As always, trust the process mga kabayan. Ang agency ninyo, mga Kawiliboy, which is Magsaysay Global, naghihintay lang rin sila ng go signal. So, kagaya rin pala dito mga Kawiliboy, naghihintay lang rin sila ng go signal para ma-deploy yung mga selected applicants. Take note batch 2022 muna ang ipaprioritize na ma-deploy. Kasunod na niyan ang batch 2023. Sa mga selected applicants from 2023, kinakailangan nyo lang magpatuloy sa inyong mga trabaho, walang magre-resign kahit kayo ay meron ng visa approved, kahit may kontrata ka na. Hanggat hindi pa kayo sinasabihan ng agency na mag-resign na kayo, wag kayong mag-resign kasi iniiwasan dyan ang pagkakaroon ng gap sa experience. Ngayon, sa mga aspiring butchers na nangangarap makapag-Cargill, kinakailangan nyong ihanda ang mga documents. Kung pasok na kayo sa required experience, 2 taon, ito ay with or without SSS records pero make sure lang kung wala ka talagang SSS records, meron kang mga supporting documents na nagpapatunay na ikaw ay isang legit butcher, letter from your employer, payslip, logbook ba yan kung sa wet market ka, photos or videos na nagpapakita talaga na dyan ka nagtatrabaho, at kahit anong mga proof na talagang ikaw ay galing sa isang nasabing establishment or employer. So yun mga Kawiliboy, I hope nakatulong sa inyo ang video na ito lalong-lalo na sa mga kababayan kong naghihintay ng deployment, at ganoon rin naman sa mga aspiring butchers na nangangarap makapagtrabaho dito sa Cargill High River, at ganoon rin naman bound to Cargill, Ontario. As always, consistency, patience, and have a positive mindset. Samahan nyo ng diligence, tiwala sa sarili sa may kapal, at sa proseso mga Kawiliboy. So yun mga Kawiliboy, kung sakasakaling nagustuhan ninyo at nakatulong sa inyo ang video na ito, don't forget to give a thumbs up. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong job opportunities, Boy FW, Boy Butcher na aking na-upload. Keep safe always. God bless mga Kawiliboy. See you in the next video. Bye-bye.